Hi guys! Welcome to my channel. It's RV, and for today's video, pag-uusapan natin ang about sa Flucy December 2023, which is next month na. Actually ngayon, ongoing na yung pagpaprocess ng mga application para sa mga gustong mag-work dito sa Italy. So ang vlog na to ay para sa mga tao na gustong magtrabaho dito sa Italy. So basically, we have other ways kung paano tayo makakapunta dito sa Italy para mag-work, but the most common one, which I think is usual, halos siguro every year nag-aano yung gobyerno dito ng Flucy, is because merong mga kumbaga kakulangan ng employees dito sa Italy na hindi mapunan ng andito na mismo. So nagkakaroon ng Flucy para magkaroon ng pagkakataon yung ibang tao with the talent or skills na kailangan para makapunta dito sa Italy. So ang Flucy actually is very good for the people na wala dito sa Italy. In my case, other people have suggested na magganon ako, although what will happen is that I have to go back to the Philippines kasi dun kasi ina-apply yung visa. But I don't know, right now for me, mukhang hindi siguro ako makapag-apply. Number one, wala kasi akong amo na mag-sponsor sa akin. Number two, hindi ko alam kung ano mangyari. Kasi may narinig na ako na kwento na meron daw na gano'n, nag-Flucy, tapos umuwi ng Pinas, pero hindi na nakabalik dito. Ang kwento is that nagkaroon siya ng nalaosta, tapos nagkaroon ng visa, pero sa Malpensa na harang. Hindi ko alam kung totoo, pero yon, hindi siya nakapasok ulit sa Italy. Now, let's go with the application process. So, first and foremost, kagaya ng sinabi ko kanina, mabilis ang vlog lang to kasi natatamad na ako mag-edit. Kailangan is, number one, magkaroon ka ng amo. So, anybody na mag-sponsor sa'yo. Napakaswerte mo kung ikaw ay nasa Pinas, tapos may kakilala ka dito na pwede mag-sponsor sa'yo. Anybody can sponsor. Italian citizen, mga Italiano dito. Halimbawa, may kakilala ka sa Italy, tapos ang kakilala mo may amo, tapos pakiusapan yung amo na i-sponsoran ka, yun, pwede yun. Number two, pwede din mga Pinoy na may residence dito or legal dito. Basically, yung mga Pinoy na malaki sahod kasi may requirement din yun. So, it should be, there is a redito na required. So, halimbawa maging amo mo is Pinoy, sabihin na natin kakilala mo, kamag-anak mo andito, tapos may permit dito, like nag-work dito, may residence. The requirement, pag yung Pinoy na yon is mag-isa lang siya sa bahay, dapat yung redito niya is 20,000 per year. So magkano yon? Kayo na mag-divide. Kung halimbawa 20,000 divide 12, dapat ganun yung sahod niyo per month. Siguro mga 1,600, 1,700. Now, pag halimbawa naman may kasama yung taong yon sa bahay, yung magiging sponsor mo, dapat yung yung total nila is yung redito na dapat ma-indicate dun sa application will be 27,000 euro per year. So divide mo ulit sa 12. Although even kung halimbawa yung kasama sa bahay is more than 2, like 3, 4, basta anything more than 1, yun nga, 27,000 siya. Ngayon, kaya ko sinasabi na may kasama sa bahay kasi ang mag-i-sponsor sa'yo, hindi pwedeng wala siyang bahay na naka-under sa name niya. Kumbaga siya yung nagmamanage, siya nag-renta, basta siya yung nasa agreement, sa contract, nasa kanya yun. So, dapat, kung halimbawa may kakilala ka dito na mag-sponsor sa'yo,
is hindi siya yung nagbo-board lang. Yun yung point. Dapat she has her own, you know, apartment, house. Siya yung nakapangalan sa kanya. Now, pagdating naman sa, actually, clarify ko lang, no? Pwedeng iba ang mag-sponsor sa iyo na amo. Tapos, pagdating sa bahay na requirement, pwedeng ibang tao naman yon. O, sabihin natin ganito, mag-sponsor sa iyo is Italian. Siya yung magbibigay ng papers, na siya maging employer mo pagdating mo dito, yon. Ngayon, ayaw niya yung bahay niya. Pwede kang maghanap ng ibang tao. Ngayon, halimbawa may kakilala kang Pinoy na may bahay na nakapangalan sa kanya or nasa kanya yung contract, ganun. Pwede yon. So, magkaiba, di ba? So, basically, by the way, mga 9,000 something yung kailangan na from Philippines. Kasi iba-ibang lahi din eh. So, basically, 9,000 from Philippines to Italy. Tapos, ano pa ba? Syempre, pag halimbawa, meron ka ng amo, kailangan ng documents nila for sure, for the application para ma-process. Hindi naman masyadong komplikado or super dami. Basta, just the basics. Halimbawa, yung mag-sponsor sa iyo, either kung Italiano na amo ng kakilala mong Pinoy, or yung Pinoy mismo na may legal residence here na nag-work here. Siyempre, kailangan ng redito nila. Yun nga, yung kinikita nila per year na dapat 20,000 pag isang tao lang siya sa bahay, or 27,000 pag one or more sa bahay. Number 2 is yung parang ITR, income tax return. Number 3, yung sojourno, o parang residence permit dito sa Italy. So basically, yun yung basics na kailangan mo makuha from that sponsor or from that supposedly employer mo pagdating mo dito. Yun, yung kailangan mong papers from them. Now, when you have applied for that, what will happen is that yung agency dito, ipaprocess yon, tapos dapat mag-release yung NOLA OSTA mo. Because without the, or parang clearance, without the NOLA OSTA, hindi ka makakapag-apply ng work visa sa Italian Embassy sa Philippines. Kasi yun yung requirement para makapag-apply ka ng work visa sa Philippines. So sa mga tao actually, like halimbawa kagaya ko, andito sa Italy, yung parang gusto subukin yung FLUSI na yan, what will happen is that if magte-take ka ng risk nga na uwi ka, tapos para maging legal ka pagbalik mo nga, is dapat before ka umuwi ng Pinas, nakuha mo na yung NOLA OSTA or nirelease na yung NOLA OSTA mo, saka ka lumipad pauwi ng Pinas. Pagdating mo ng Pinas, mag-a-apply ka ng working visa sa Italian Embassy with your NOLA OSTA, tapos mag-aantay ka for the visa application to be approved. Although hindi natin alam kung gaano katagal or kung ma-approve ka. Especially, may nakausap ako na patronato na sabi, kung halimbawa nag-tourist visa ka sa Italy, tapos napunta ka dito, tapos hindi ka umuwi, kumbaga yung tourist visa mo nag-expire, tapos nandito ka pa din, tapos gusto mo mag-risk na para ka magpapel, mag-FLUSI ka, uwi ka ng Pinas, tapos mag-apply ka sa Italian Embassy, wag na, don't even try. Kasi pag mag-apply ka sa Italian Embassy, nasa record nila na binigyan ka ng tourist visa tapos hindi ka naman umuwi. So, pangit na yon. Most likely, hindi kaya aproban ng working visa pabalik dito sa Italy. Kasi nga, nung binigyan ka nga ng tourist, hindi ka umuwi. So, yon. Tapos, ano pa ba? Basically, yun yung information na kailangan. At what I can say is that actually pag ano kasi siya risky talaga siya.
para sa mga andito na tapos biglang uwi. Pero doon sa mga tao na nasa Pinas, may kakilala dito, as long as masatisfy yung ready to per year, o kaya may amo na Italian na willing mag-sponsor, ganyan, tapos may kung swerte pa kung yung among yun is may bahay yun, papagamit yung kumbaga yung papers or requirement na may bahay siya, tapos yun lang gagamitin, hindi mo na kailangan maghanap ng iba pang tao na may bahay. Oh, di ba? Hindi amazing. And actually, itong Flusi na to is, if I'm not mistaken, hanggang December, first week of December lang ata siya. Kaya nga ongoing na ngayon ng application at dapat ASAP makapag-ano ka na ngayon ng application. So kung ikaw ay gusto mag-try nito, kailangan magtanong-tanong ka na agad ng mga kakilala mo kung sino man. Although for me, hindi ko alam eh. I'm taking it easy. Hindi ako masyado nagpapastress about it. Because what's meant to be is meant to be. At basically, after pala ng December, meron ulit next year, which is like a month interval lang. Kasi by February, may ganun ulit. Flusi. Tapos, kung hindi ka makaabot sa December ngayon, February 2024 meron. Tapos, next year ulit. February 2025. So, meron ulit. So, kung hindi ka rin makapasok nga sa quota nung 9,000 for December, baka sa February 2024 ka or 2025. So, yun lang guys. I hope this gives you a little bit of information that might be able to help you with this one. If you haven't already, please subscribe to my channel and see you on the next one. Arrivederci, ciao.